I will sing to the Lord forever, His power in His mighty right hand. I will sing to the Lord forever, His power in His mighty right hand. I will sing to the Lord forever, His power in His mighty right hand. I will sing to the Lord forever, His power in His mighty right hand. Okay, magbasa tayo ng script ng mga scriptures, no? Pero bago yan, let's pray. Amen. Glory to God. Lord, salamat po sa araw na ito, Lord, na yung tao na kausap ko po sa screen na Lord, i-bless niyo po siya, Lord, ng mga answered prayers po, Lord Jesus Christ. Lord, i-reveal niyo po sa kanya ang iyong will. Lord, i-reveal niyo po sa kanya yung purpose ng buhay niya para sa iyo at sa ibang tao po, Panginoon. Lord, I pray that this day, Lord, na mabless po itong tao na nakikinig po ngayon, Lord, sa inyong salita po. And Lord, kung may makita ka sa amin, Lord, sa aming puso, Lord, na hindi mo nais, Lord, at di mo kalooban, humingi kami ng labis na kapatawaran po, Panginoon. Lord, salamat po, Lord, na matay ka sa krus ng Kalbaryo para sa ikaliligtas po namin lahat, Lord Jesus Christ. Lord, for the wages of sin is death, but the gift of God through Christ Jesus our Lord is eternal life. Lord Jesus Christ, we thank you so much, Lord. Habang pinapako ka sa krus, kami ang iniisip mo. Dear God the Father, salamat po binigay niyo ang kaisa-isa niyong anak na aming Panginoong Jesucristo. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. And Lord Jesus Christ, salamat sa binigay mo na Holy Spirit, yung comforter, helper, guide namin po. Thank you, Holy Spirit, na lagi mo sinasabi sa amin kung ano ang nais, kung ano ang gusto sabihin ng aming Diyos. Thank you so much. Naway mabless po ang tao na kausap ko po sa screen, Lord, na hindi lamang sa pinansyal, hindi lamang sa kalusugan, kundi maramdaman po namin lahat yung presensya niyo, Panginoon. Kahit saan kami magpunta, kahit anong sabihin namin, Lord, maramdaman namin yung yakap mo, Panginoon. Salamat, Lord. In Jesus Christ's name we pray. Amen and amen. Glory to God. Hallelujah. I-topic natin, no? Okay, bago natin i-topic yan. Merong days, weeks, I believe years, no? Bagong Christian pa lang ako. Dumaan ako sa phase na na hirap akong mag-pray. Hirap akong mag-pray kasi may mga circumstances na tinatamad ako mag-pray. Busy ako para mag-pray. Pero napagdaanan ko na, huwag ka nadadaan doon. Busy ako para mag-pray. Napakaraming iniisip, no, nakaharang para mag-pray. Then, problema, no, nakaharang para mag-pray. Then, napakadaming circumstances na even na mapapa-doubt ka sa mga nangyayari, ang hirap mag-pray. No? Imbis na mag-pray, nagiging complain. At I will be honest, dumaan ako sa ganung sitwasyon, pero sobrang glory to God. Nung nabasa, I believe ikaw din, na nabasa natin yung Word of God, no? Yung scriptures, kung ano mang Bible scriptures yan, na binuksan ni Lord yung puso natin, yung mata natin, yung isip natin, na sa lahat ng oras, no? Kahit magdasal tayo. Sa 1 Thessalonians 5:17, sinabi ni Lord, pray without ceasing, no? Huwag huminto sa pananampalataya. Pero glory to God, no? I thank God na nangyari sa akin yung mga different circumstances na that year 2024, 2025, na mas tinuruan ako ni Lord na dapat akong mag-pray. Amen. Ngayon, bakit ko na topic yun? No? I-ano lang natin itong yung topic natin nga pag-usapan natin ngayon, no? Na how do we pray? Paano tayo mag-pray? Amen.
and when, no? Sige, how, lagyan natin yung how, when, what, no? How to pray, when to pray, how to pray, when to pray, what to pray, where to pray, no? Lahat ng double use, no? So, okay, i-ano natin yan. Pero bago yung basahin natin to, Matthew chapter 6. Okay, simulan ko. Maraming scripture. Please catch up with me. Chapter 6, verse 5 hanggang 14. That will be 11 verses, no? Okay. Basahin ko siya sa New King James Version. Okay? New King James Version, napakaganda ng translation kasi. Ang title dito, The Model Prayer. No? And nakakulay red siya. Matthew chapter 6, sinabi ni Jesus Christ. Amen? Okay. And when you pray, you shall not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the corners of the streets, that they may be seen by men. Assuredly, I say to you, they have their reward. Verse by verse tayo. Napakaraming, itong time kasi na to ni Jesus Christ, yung 33 years ministry niya dito sa lupa. Napakarami doon sa synagogues, yung mga Pariseo, Sadducees, no, na nagdadasal sila sa gilid ng templo, pinapakita nila sa mga tao na kung gaano sila kabanal, kalapit kay Lord, which is alam nating mali, no? Ininahambing sila ni Lord dun. Ito yung nakakatakot. Nabanggit na hypocrite, no? For they love to pray standing in the synagogues, yung sinaunang temples noon, and on the corners of the street. Not just the synagogues, hindi lang sa church, meron din sa street kung saang kanto na pinapakita, no? That they may be seen by men, na para makita sila ng tao. Pero sinabi dito ni Lord, assuredly, I say to you, they have their reward. Alam mo, binasa ko tong, I say to you, they have their reward, nakatakot kung ano man yung reward. Kasi ang reward, either consequences or blessings, no? Pero tandaan natin, when we pray, no, we earnestly seek God. We earnestly seek the presence of Jesus Christ. Na when we pray, no, hindi naman, I believe ikaw ganun ka rin eh, na hindi mo naman pinagmamayabang na banal ka, hindi mo pinagmamayabang na 3 hours, 5 hours, 24 hours ka nagpe-pray, no. Pero napakagandang mag-pray, pero wag lang natin yung bang tawag sa salitang yun, yung i-flex, no, ang pangit, amen. Pero di naman katulad na na yung kapag nagpe-pray, opening prayer, yung nagpe-pray yung evangelist, nagpe-pray yung pastor, teacher, prophet, okay lang yun, no? Tsaka madi-discern mo naman, syempre. Amen. Okay, verse 6 tayo. But you, ako, at ikaw, tayong lahat, sabi ni Lord, but you, verse 6, when you pray, go into your room, and when you have shut your door, pray to your Father who is in the secret place, and your Father who sees in secret will reward you openly. Wow, ang ganda. Ulitin natin, no? Tagalogin natin. Tayo, no? But you, when you pray, punta tayo sa kwarto natin. Sinasabi kaya dito ni Lord, kailangan may kwarto tayo, kailangan may allotted place. And when you have shut the door, pray to your Father who is in the secret place. Napakaganda ng secret place. And your Father who sees in secret will reward you openly. Alam mo yung naano ko dito na Rema, na alala ko nung time na secret place ko, banyo. Iba-iba. Minsan kwarto, minsan banyo, minsan church. Ang secret place ko will be anywhere. No? Earnestly seeking Jesus Christ, na kahit maingay, nasa puso mo nagpe-pray ka, nasa isip mo nagpe-pray ka, na Lord, na may nangyari ganito sa bansa namin,
may nangyari ganito sa lugar namin. Lord, kayo na po bahala. Pero ang ganda pa rin ng kasi yung isa na sinabi ni Lord, yung room, no, yung isabi natin yung puso, isipan natin, no, dinidedicate natin sa Kanya. Yung isa pang magandang room or church, pwedeng room sa bahay, no, yung peaceful ka, napakaganda. Sa akin ang secret place ko noon, banyo sa way back in Manila. Talagang saradong-sarado. Glory to God, din naman po sa pagmamayabang na habang nagdadasal ako, talagang ramdam na ramdam ko si Lord. Kasi when you pray, you don't just, syempre kasama sa prayer yung pag-request mo ng kahit ano. Nag-intercede ka para sa nation, sa church, sa family, sa healing, sa ibang tao, requesting kay Lord ng blessings. Pero pinakamasarap na feeling ng habang nagpe-pray, and I believe nagawa mo na rin to, you are talking directly to God. You're talking directly to Jesus Christ na parang bata na kakagaling lang ng school na sinasabi sa magulang niya na Mami, Daddy, ganito po yung nangyari sa school. Nakakuha ako ng mataas na grades nung nag-exam, pero may nambully sa akin. No, simple na parang sinasabi natin kay Lord, no. Kasi ang parent natin si Lord, no. Na Lord, salamat po sa maghapon. Lord, may kinakaharap akong problema, pero Lord, tapos enumerate mo na yun, no. Enumerate mo gaano karami ang kailangan mong gusto, go lang. Walang imposible kay Lord. Enumerate mo din ang problema mo kay Lord. Pero when we enumerate our problems to Lord, wag tayo magreklamo na, Lord, kasi ganito, ganyan, ganito. But instead, ipag-pray natin, no? Yung sino man na example, yung driver ng jeep, na napakabilis magpatakbo, which na-experience ko napakarami, na Lord, thank you, pinagtanggol mo ko, Lord. Thank you, Lord, hindi bumangga yung jeep. Lord, thank you. Lord, please, Lord, yung driver, pakalmahin niyo, Lord. Amen. Kung ilalagay natin sa ibang side, Lord, ano ba naman ito nagmamaneho? Baka patay, no? But instead, let's pray for, yung mga tao na nakakagawa ng unnecessary things. Amen? Hindi magandang bagay. Pero pag-pray natin sila. Amen? Na yung sa secret room natin, remember, yung secret room natin, merong, yung kahit saan tayo, but we earnestly seek God, hinahanap natin si Jesus Christ, feel natin yung presence niya, meron din tayong secret place. Minsan, yung kwarto, kung meron kang kwarto, no, kaya mo ng kung may makarinig man sa'yo na nagpe-pray ka, na may kausap ka na hindi, yun ang totoong faith, yun ang totoong prayer. Meron kang kausap na hindi mo nakikita. Amen? Meron kang kausap na hindi mo nakikita, pero nararamdaman mong nandyan siya. Si Jesus Christ. Amen? Kasi dumano rin ako sa ganung face. Ko lang yung experience ko sa parents ko noon, kakatok ng CR. Yung kasi yung secret place ko sa Maynila, CR. Doon ako nagpe-pray, kakatok. Tapos yung dati ko sabi, sino yung kausap mo? Nagsabi na lang ako ng sabi ko, nagpe-pray lang po ako, ginanong ko na lang, kaysa sa magsinungaling. Pero hindi naman pinagmamayabang na nagpe-pray. Tapos sabi ni Daddy, sige. Ayun, gumano na si Daddy hanggang sa tinuloy ko lang yung prayer ko. Nakakatuwa na minsan napagkamala na ako na baliw dahil may kausap ako na hindi nakikita. Si Lord, yung presence yung presence niya na kinakausap natin. Amen. And that's the real heart of a worshiper like you, no? Because when we pray, habang nagdadasal tayo sa secret room man natin sa bahay,
sa church man, or kahit nasa jeep, nasa palengke, nagpe-pray ka, na ramdam mo talaga yung presence ni Jesus Christ, no? You are worshiping Him in spirit and in truth. That's the secret place. Secret place yung no? Yung kayo lang ni Lord, no? Nira-write down mo kay Lord lahat ng prayers, no? You don't just write it down. Inaano mo rin si Lord na nagte-thanksgiving ka kay Lord. Lord, salamat Lord sa ganitong bagay. Lord, salamat nasa mabuting kalagayan yung pamilya ko. You just talk to God on heart to heart, no? Reasoning. Lord, salamat sa kasama ko sa bahay, sa kasama ko sa church, salamat sa kasama ko sa prayer and discipleship, no? Iba-iba. Lord, kamusta na? Even yung classmates mo, no? How to pray tayo, ha? Even yung classmates mo noon, elementary, high school, college, Lord, kamusta kaya sila? Sana makakilala rin sila, Lord. Katulad nung ginagawa natin, Lord, nag-uusap tayo, no? You can pray about anything, what to pray tayo. Nakalimutan ko. What to pray. Philippians chapter 4 verse 6 hanggang 7. What to pray tayo. Do not worry about anything, but pray about everything with supplication and thanksgiving. No, and you may write down with kasamang pasalamat, with supplication and thanksgiving, and make your request. Andun tayo, make your request known unto God, and the peace of God that surpasses all understanding, shall guard your hearts and minds through Christ Jesus our Lord. Ganda, no, pag nagpe-pray ka, yung prayers hindi pa nasasagot, pero may peace kagad na nagaano sa, tanda natin, no? Wala pang answer na yes or no yung prayer. Meron na kagad peace sa puso't isipan natin. Ang galing mismo ay Jesus Christ. Amen? Kaya ang ganda na even yung sirang electric pan, pwede mo ipag-pray yun. Walang imposible kay Lord. Amen? And I've seen things na pinag-pray, alisin natin yung word na lang. Pinag-pray nila and napakaganda nung nangyari. It became a testimony. No? Pero baka umaba tayo. Ito, no? Ituloy natin. And when you have shut your door, pray to your Father, excuse me, who is in the secret place, and your Father who sees in secret, one-on-one kayo ni Lord, will reward you openly. Wow. Ganda nung pakinggan, no? Will reward you openly. God's blessings, God's reward comes in different types, no? Maring may mabubuting tao sa paligid mo. Yung mga kapastoran natin, yung mga kasama natin sa church, sa River of God, Lord of Harvest, iba't ibang church, CSB, na binibigyan tayo ni Lord, binibless niya tayo ng mabubuting tao sa paligid. No, iba-iba. Even na hindi tayo nagkakasakit, no? Na humihingi tayo ng ganito, ganyan, but God is telling us to wait, no? Ganda, no? Will reward you openly. Mapipunta natin yun. Verse 7, and when you pray, do not use vain repetitions. Ulitin ko, no? And when you pray, do not use vain repetitions as the heathen do, for they think that they will be heard for their many words. Naku, ayaw ni Lord ng repetitions. And I believe, tapos na tayo sa ganung pace, na ilan yun? Ilan ba yung beads, yung rosary, no? Sa isang mystery, di ba? 10 Hail Mary. Hindi naman sa pambabato ng bato sa church, pero na lang ako. Kasi ganun ako noon eh. Nung hindi ko pa nababasa yung Bible, 10 Hail Mary. Hindi, 10 times 5 na Hail Mary ako. Kulang 4 na oras, no? Tapos yung may
sasauluhin mo pa yung mga mystery, ano ba yun? Yung, basta, yung sa Catholic, ano na yun. Ngayon, kaya sinabi sa atin ni Lord na when you pray, do not use vain repetitions. Kasi sa araw-araw, yung prayer natin, hindi naman paulit-ulit yung nangyayari sa atin. Binibigyan tayo ng fresh revelation ng Holy Spirit kung ano yung ipagdadasal natin. No? Kung ano. No? Yung pinagpe-pray natin, yung nation, na umaga't gabi tayo, nation, nangyayari sa bansa natin, church, para tumibay bawat simbahan natin, family natin, and have healing. Everyone who needs healing. Magpe-pray din natin yung mga naging kasama natin sa church, na umalis na ng church. Sana nasa mabuti silang kalagayan, no? Na hindi naman tayo paulit-ulit ng ano nung nung ba yan? Ilang 5 times 3 na Our Father, tapos 50 Hail Mary. No? And when you pray, do not use vain repetitions as the heathen do. Dahil ito, for they think that they will be heard for their many words. Ay iniisip nila, maririnig sila ng Panginoon dahil sa dami ng prayer. Na yung paulit-ulit na prayer, no? Yung, imagine mo, no, sa loob ng, wag mo na gawin, imagine lang natin, wag nating gawin. Sa loob ng isang taon na pinagpe-pray lang natin, Lord, sana Lord magkaroon ng 10 sasakyan, 10 aircon. Ayun yung pinag-pray mo lagi sa loob ng isang taon. Pati ikaw magsasawa, di ba? No? Pati ikaw magsasawa eh. Kung ilang yung pinag-pray mo, gising ka umaga, Lord, yung blessing 10 sasakyan, 10 bahay, 10 ganito. The next day for 365 days, paulit-ulit, no. Hindi na nakatingin sa kay Lord, nakatingin na sa kung ano yung nais, no? Pero when we pray, sa atin na nakakilala na kay Lord, napakaganda na ipag-pray natin yung sandamukal na prayers without repetitions, no. Yung napakadaming prayers, ayun naman ang gusto ni Lord, no? Kasi yung prayer, that's our communication to Jesus Christ, to our God. Praying always, no? Ito, na wag nang ulit-ulit. Naku po. Ay, naku. Kung tayo ng tao, naririndi. Pero si Lord, alam niya yung puso natin. Amen. So, ito, verse 8 na tayo. Therefore, do not be like them, for your Father knows the things you have need of before you ask Him. Ito yung madaming tanong, no? Sinasabi na, alam pala ni Lord kung ano yung pag-pray ko, bakit kailangan ko pa mag-pray? Kailangan natin na constant communication kay God. Amen? Ulitin natin, no? Therefore, do not be like them, for your Father knows the things you have need of before you ask Him. Actually, napakagandang bonus nun. Bago ka pa mag-start ng prayer, alam na ni Lord kaagad yung prayer request. Amen? Na sample sa parent and child ulit. Alam ng magulang, no? Alam ng magulang ng nanay at ng tatay na itong baby nila, itong anak nila na 7 years old, na kailangan ng pagkain. Malamang pinoprovide nila yun. Ibibigay nila yun ng constantly. Pero yung, sa ano lang to naman, picture lang to. Ngayon, yung, minsan kasi mayroong mga bata na tahimik lang, hindi nagsasabi sa magulang nila na gutom pala sila. Hindi alam nung magulang na gutom to. Pero alam ng magulang, yung trabaho niya na pakainin lagi yung anak niya. Kahit hindi na magsalita. No? Pero bakit pa kaya
bakit kailangan may constant communication? Kasi syempre, prayer is our parang oxygen natin, no? Kaya yung prayer natin, no, yan yung nag-aano sa atin, it's not just symbolize yung act natin, yung action natin, yung prayer natin is actually our action na kailangan natin si Jesus Christ. Amen? Kasi napakapangit ng buhay. Napakapangit ng buhay kapag nag-stop na tayong mag-pray. Amen? Ito yung why. Tapos na tayo sa what, no? What to pray. Ngayon, tayo? Why? Why pray? Si Jesus Christ, nung nagkatawang tao, nagdadasal siya sa Diyos Ama na kung ano yung will, kung ano yung papagawa ni God the Father kay Jesus Christ, no? As well as tayo, nagdadasal tayo kay Jesus Christ by the power of the Holy Spirit na Lord, kung ano yung papagawa niyo sa amin today, bukas, mamaya, no? Simply na why pray? Dahil ayun yung natin. Siyempre may Bible tayo as our life instructions. Meron din tayong prayer as our life instructions. Amen? Kung babalikan natin yung Old Testament, lahat doon ng author na nagsulat mula sa Genesis, meron si Abraham nagpray, si Moses nagpray, Joshua nagpray, all the way down to New Testament hanggang kay Apostle Paul, Apostle John, lahat sila nagpray. Lahat sila nagpray, syempre tayo din magpe-pray. Amen? And yung prayer nila, naku, ang ganda. And I believe, alam mo, ang ganda ng nagiging resulta. No? May time na God answered them, yes. May time na God answered them, no. Meron ding sagot si Lord, si God na maghintay. Amen? Yung mga prayers, mag-example tayo ng mga prayers na sinagot kaagad. Napakarami. Yes, no? Sample natin. Kay Joshua, napakaraming laban. Sa Book of Joshua, nagpe-pray siya lagi, nanalo. Yes, yung sagot. Tapos kuha naman tayo ng prayer na no. Nung si Apostle Paul at si Apostle Silas, sila na mag-evangelize sa Asia, sila ng Holy Spirit na no. Wag no dito. Pero sa Macedonia sila nilipat. Meron ding pray na yung mga apostles na nag-pray sila, ganda nun sa Book of Acts, na they waited. Kasi kausap nila si Jesus Christ, na nag-ascend si Jesus Christ, you will be my witnesses along Judea, Samaria. Naghintay sila ng naghintay. No, nagpe-pray sila hanggang sa binabasa kanila yung Holy Spirit. God answers our prayers, yes. Merong sagot si Lord na no. Meron din sagot si Lord na you have to wait. Amen? Napadami. Meron ding prayers na nangyayari na instantly nangyayari. Meron din mga prayers na by process nangyayari. Ano ba yung pinoproseso ni Lord? Yung prayers natin? Hindi. Tayo ang pinoproseso ni Lord, no? Whether we fit, no? Are we ready, no? According to His will, not by our own will, no? Kaya alam nyo, maganda yung pagpasalamat din kay Lord, no? Yung mga prayers na, Lord, salamat. Hindi mo sinagot yung prayers ko, Lord. Mag-example ako, na kasi pinag-pray ko kay Lord na, Lord, gawin mo kung chef, mayaman na chef. Lord, gawin mo kung mayaman na, will be honest, mayaman na astronaut, mayaman na archaeologist, lahat na lang may mayaman. Pero ang Lord, ngayon inaano ko kay Lord, sinashare ko lang din sa Lord, buti hindi mo sinagot yung prayer ko na yun. Kasi kung sinagot ni Lord yung prayer ko na yun, malaman nakalimot na ako kay Lord. Wala ako sa church. No? Di tayo magkasama or what.
Kaya yung no na unanswered prayers, no, yung no, it's actually a great blessing na hindi lamang natin nakikita. No? Okay, ito na. Verse 9, no? In this manner, therefore, pray. Ito na yung, yung kilalang Lord's Prayer na Our Father in Heaven. No? Natin. Actually, sa katunayan, yung Lord's Prayer is siya, parang ang ganda pagbabasahin mo ng mabagal, yung face by face, parang hindi naman siya level by level, parang hindi siya parang, yung prayer siya na, yung what to pray, why pray, no, okay, tapos na tayo sa, yung when to pray, alam natin at all times, no, ito yung how to pray, no, what, when, how, why, no? Or where. Tapos na rin tayo sa where. Okay, basahin natin to. Yung Our Father, no, yung Lord's Prayer. In this manner, therefore, pray, Our Father in heaven, hallowed be your name. Tapos tuldok. Natin to. Our Father in heaven, hallowed be your name. Sample natin. Lord Jesus Christ, we praise you and we worship you. You are the name above all names. Lord, we give you praise, we give you honor, we give you glory. Wini-worship natin si Lord, no? Yung entry ng prayer, no? Isa sa instructions, ginagawa ko rin ito minsan, no? Pero ikaw, iba-iba revelation sa atin ng Holy Spirit, syempre. Ito yung sa akin, yung revelation sa akin nun ni Lord. Kasi nagtanong ako kay Lord na Lord, paano ba mag-pray? Kasi ako nagsawa na ako sa paulit-ulit yung prayer ko na Lord, sana maraming customer sa dati nung nagbi-business pa ako noon. Ngayon, ini-reveal sa akin ni Lord to, ang ganda. Our Father who art our Father in heaven, hallowed be your name. No? Yung binibigyan natin ng papuri, pasalamat si Jesus Christ, no? Wini-worship natin siya. Holy, holy is the Lord of all hosts. The whole world is surrounded by your glory. Ang ganda. Yung ganda ng introduction ng prayer na to. Tapos, no, yung next, no, first part, second part, your kingdom come. Tapos may tuldok. Your kingdom come. Sayang ng revelation ko dito, your kingdom come, Lord, na sumamin, no? Mapasa amin pala ang yung kaharian. No, kung mababasa na natin yung word na kingdom, kuha tayo Matthew 6:33, seek first the kingdom of God. Tapos yung sa ibang parables, and the kingdom of heaven is like this, na yung kingdom, yung sa atin ni Lord, sa akin, yung rema ko to, pwedeng iba sa'yo, yung will ni Lord sa akin ang inaano ko dito, yung sa your kingdom come na part, na Lord, thank you for making us and helping us to preach your gospel of grace, to preach your gospel of good news. Thank you for trusting us, Lord Jesus Christ, to preach your gospel of grace, mercy, forgiveness, salvation, blessings, callings, anointings, power, authority, protection, love, compassion, strength, encouragement, love, truth, conviction, healing, deliverance, favor. Ang dami, no? Wisdom, knowledge, understanding, faith, strength. Ang dami binibigay sa atin ni Lord. Kaya dapat na pagpasalamatan natin si Lord, no? Ayun sa akin yung Thanksgiving na pinagkatiwalaan tayo ni Lord, na ipahayag ang kanyang magandang balita para sa lahat. Okay, next natin. Your will be done on earth as it is in heaven. Kasi ganda, no? Your will be done on earth as it is in heaven. Lord, kung ano po ang will mo sa buhay ko, Lord. Lord, kung ano po ang will nyo sa buhay namin lahat, Lord. Will yung gusto nyong mangyari sa akin, gusto nyong mangyari sa pamilya ko, sa church. Lord, I believe, Lord, your plans and wills is far better, far greater, more than what I ask, more than what I see,
more than what I can feel. No? Na inaano natin kay Lord, na Lord, ikaw po ang masunod, hindi ako. Proverbs chapter 3 verse 5, trust the Lord, no? With all your heart and lean not unto your own understanding. Ang ganda ng part na to. No? Hati-hati, no? Yung una, wino-worship natin si Lord. Pangalawa, yung we give thanks to Lord na i-preach yung word niya. Then ito, third, yung kung ano ang will ni Lord sa atin na yun ang mangyari. His will be done, not our will, no? Ito, give us this day our daily bread. Verse 11, give us this day our daily bread. Nag-ano tayo, no? Yung may paghingi kay Lord, na Lord, bigyan nyo kami ng makakain sa araw na ito. Sa akin, ang share ko sa iyo, yung revelation ko dito, Lord, give us this day our daily bread. Yung tinuturing ko dito ng daily bread, si Jesus Christ, ang ano ko dito na part, Lord, salamat Lord. Sinakripisyo niyo po yung buhay niyo sa krus ng Kalbaryo. Dahil Lord, sa sacrifice mo, pwede na kami makabalik ng langit, no? And with that, Lord, salamat Lord, binigyan niyo kami ng pagkain, tubig, hangin, matitirhan, matutulugan. Hindi kami naghihirap sa bahay, yung mga ganun. Tapos merong pagkain, merong tubig. Lord, give us this day our daily bread. And yung thanksgiving din na, Lord, thank you for sustaining us. Thank you, Lord, binigyan mo kami ginising mo kami muli, no? Binigyan mo kami, Lord, ng buhay, ng purpose for this day, no? Give us this day our daily bread, no? Para maalala natin, no, sa Exodus. Yung mga Israelites, no, cry out sila kay Lord, kailangan nila ng tinapay, binigyan kaagad ni Lord nung mana, no? Kaya dapat give thanks din talaga tayo kay Lord, eh. Kasi lahat may pagkatulad natin, ikaw, may pagkain, may tubig, dahil nanggaling kay Lord, no? Give us this day our daily bread. Okay. Mula sa paghingi kay Lord ng makakain, paghingi ng strength, no? Paghingi ng gabay, meron ding, ito na, verse 12, forgive us our debts as we forgive our debtors. Lord, patawarin niyo po. Forgive us our debts. Patawarin mo kami sa aming mga sala. At katulad ng pagpapatawad namin sa mga tao na nagkasala sa amin. Ganda, no? Magkakaiba yung part, hindi siya ati-ati, dikit-dikit, pero iiba parang magkakaiba ng kulay, no? Dito naman sa part na to, forgive us our debts as we forgive our debtors. Lord, patawarin niyo po ako sa mga ginawa ko pong kasalanan, intentionally, unintentional. Lord, hugasan niyo po ako ng inyong banal na dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. Then, ito, no, may kasunod na, Lord, yung mga nakagawa po sa amin ng mali, Lord, pinapatawad po namin sila at minamahal po namin sila. Lord, patawarin niyo sila sa mga kanilang ginawa. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Lord, i-bless niyo sila. Lord, kunin niyo sila. Lord, hindi kukunin sa langit. Yung kunin na, Lord, i-prevent mo sila. Okay yun. I-prevent mo sila mapunta sa kasamaan. No? Nag-i-intercede na. No? Ganda. Para sa mga tingnan mo, no? Ganun mo kamahal yung mga nakagawa sa'yo ng mali. You know? Ito na. Pinagpipray mo sila. That's the Holy Spirit in you. No? Forgive us our debts as we forgive our debtors. Kasi pag pinatawad mo, yung nakagawa sa'yo ng mali, mahal mo yung kapwa mo. Nasusunod mo yung sinabi ni Lord na Mark chapter 12 verse 31 na love your neighbor as you love yourself. No? Okay. Verse 13, and do not lead us into temptation. It's may kama, no?
Lord, ilayo niyo po kami sa lahat ng uri ng tukso. Thank you so much, Lord, na kapag ako'y natutukso, thank you for making a way, no? Book of James, maganda no, maglagay tayo ng different Bible verse. Lord, salamat, tinulungan mo ako, Lord, na to flee and resist against the devil. Iba-iba uri ng temptation, no? Lust of the eyes, flesh, no? Yung pride of life, no? And do not lead us into temptation. Nagte-thank you tayo kay Lord, and nagpi-plead tayo kay Lord na ilayo tayo sa uri ng tukso. Lord, thank you for making a way to flee and resist against the devil. Thank you for making the way, no? For you are the only way, the truth, and the life. Ang ganda. Amen? Pagpapasalamat kay Lord. Tapos ito, kama naman, may kasunod. But deliver us from the evil one. Lord, ilayo nyo kami sa kasamaan ni Satan, Lord. Lord, ilayo nyo kami sa mga bagay na yung mga masasamang bagay na nakikita namin, and even sa mga bagay na hindi namin nakikita, Lord, ilayo nyo po kami, Lord. And Lord, thank you for your protective hands. Thank you for your protective eyes. Thank you for your protective heart. Ang ganda ng part na to, no? Ang ganda. Lead us not unto temptation, but deliver us from the evil one. No, nagpiplead tayo kay Lord na ilayo tayo sa kasamaan. Doon pa lang, yung sa akin lang, lahat may pa-thank you. May thank you naman gusto ni Lord, syempre. Doon tayo nagbe-benefit. Lord, protect us. Simple. Lord, protect us. Sa pinalakad, alis tayo ng bahay, papasok ng bahay. Lord, protect us. Lord, matutulog na ako. Lord, protect us. Lord, may kausap ako. Lord, protect us. Lord, maging ito sa kakainin ko. Lord, protect us. Kasi alam mo, may allergy ka sa ganung hindi mo alam. O may ipis ba? Hindi, joke lang. No, Lord, protect us. Deliver us from the evil one. Muli, no, thank you for your protective heart. Thank you for your protective eyes. Thank you for your protective eyes, no? Protective hands, protective heart. Napaka-protective ng ating Panginoon. Glory to God. Amen. Tapos ito yung, may, that. And yung next, for yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Ang ganda, no? Ina-acknowledge natin dito na, Lord, ikaw gumawa ng langit at lupa. Yung sa akin dito, for yours is the kingdom and the power and the glory. Lahat ng powers, yung Lord, walang imposible sa'yo. Lahat ng papuri ay para sa'yo. All glories to you, Lord. Ganda. For yours is the kingdom. Yours. For yours is the kingdom. Nainaan natin dito, Lord. Lord, ikaw gumawa ng langit at lupa. Therefore, walang imposible sa'yo. Isang salita mo lang, gagaling na ako. Na-acknowledge natin kay Lord na napakadakila niya, napaka-faithful niya, napaka-righteous niya, niya, just, and napaka-powerful ni Lord. Ang ganda nito, ang ganda. No? Hati-hati yung prayer. Ulitin ko lang, no? Yung sa Lord's Prayer, mula pag-worship kay Lord, pagpapasalamat kay Lord, no? Na atin yung harian niya, yung will niya na matupad, yung plans niya sa buhay natin, paghingi natin ng pagkain, ng tinapay, yung paghingi natin ng tawad, yung pagpapatawad natin sa ibang tao, na ilayo tayo sa tukso, na protektahan tayo sa kasamaan, and yung pag-acknowledge sa kapangyarihan ng Panginoon. 9 parts, no? Ang ganda. 9 parts, or iba-iba revelation. Baka malay mo, 10 sa'yo, 11, 12, 15 sa'yo, no? Iba-iba revelation ni Lord, syempre. Ang ganda ng Lord's Prayer, no? Kaya,
Pray without ceasing. Huwag tayong hinto sa pagpipray. Hindi sinabi sa pray without ceasing, kailangan ba huwag na tayong gumalaw, puro dasal na lang. Merong syempre, faith without works is dead. May gagalaw rin. Ang lang, yung kapag na-occupy yung isip mo, mag-pray tayo, no? Kasi mas maganda na 3 hours ka kay Lord, tas 10 minutes sa cellphone, mas maganda yun. Pero kung 10 minutes ka lang kay Lord, tas 3 hours ka sa cellphone, ay ibang usapan na yun. No? Kaya yung prayer life natin, talagang ialagaan natin. Sino tutulong sa atin? Si Lord. Tapos may Holy Spirit pa tayo. No? Kaya yung when to pray natin, at all times, what to pray, no? Nasa na yun, sa Lord's Prayer kanina nabanggit natin iba-iba, no? What to pray, when to pray, what to pray, how to pray, magkasama na yung what and how to pray, no? Tapos why pray, ayun, natin communication natin yun kay Lord, no? When, how, why, no? When, I believe na bless ka sa topic natin, no? Na dami natin binasang scripture, no? Book of Matthew chapter 6. Lalo na yung secret place. Ganda. Ako minsan may repetition na sa araw-araw na yung 10 Bible verse habang nagpe-pray. Pero i-convict naman tayo ng Holy Spirit na ganito, ganyan. Itutulungan naman tayo ng Holy Spirit, huwag tayo mag-alala. Kung ano yung dapat ipag-pray, no? Then, ako dito ko lang i-close gusto ko i-testify na yung yes na prayer. Di ba nakaano tayo kanina? Yes, no, and wait. Yung yes na prayer, yung family ko, unti-unti na nakakilala kay Lord. College friends ko, unti-unti nakakilala kay Lord. Yung prayer na dumami yung tao na makakilala kay Lord. Gumaling sa sakit. Mami ko gumaling sa sakit. Naku po. Napaka-powerful ng prayer. Ang dami ko din, kulangin tayo ng oras dito. Tapos yung no naman, yung no na prayer, may times na humingi ako kay Lord ng ganito, ganyan, ganito, gusto ganito mangyari sa buhay ko, Lord. Buti na lang, hindi sinagot ni Lord. And I praise the Lord with that, buti hindi sinagot ni Lord. Yung no ni Lord, that's His protection. Amen. And yung wait, yes, no, and wait, magpaproseso tayo kay Lord. No? As we wait for the Lord, magbabad tayo sa presensya niya. Feel the presence of Jesus Christ. Prayer with faith. Kasi hindi naman pwedeng mag-exist ang prayer without faith, di ba? Partner yan, yung prayer, yung panalangin may pananampalataya. Amen. Then, Mark 11:24, Mark chapter 11 verse 24, kung ano yung panalangin mo kay Lord, paniwalaan mo kagad na nangyari na ito at ito yung mangyayari nga. Pag nagpe-pray tayo, pag tayo, Lord, sana Lord, maging maayos na yung church. Huwag ano kayang gagawin, baka magkaganito ganyan. Huwag natin lalagyan ng doubt yung prayer natin. Kasi kausap natin, yung Diyos natin, yung sinasamba natin, na tinuring tayong anak, na ang gumawa ng langit at lupa. Therefore, walang imposible sa Kanya. Amen? Kaya yung wait natin, napaganda pinoproseso tayo ni Lord na maging ready tayo. Na kapag nag-yes na si Lord sa prayer, hindi tayo mapapalayo sa Kanya. Bagkus mapapalapit tayo lalo sa Kanya.
And yung prayer life natin will enhance more. Yung faith life natin, yung worship and praise life natin kasama si Jesus Christ will enhance, matitibay lalo every day, every time, every hour, every second. No. Let's seek God first. No? Hanapin natin si Lord, siya unahin natin. Napakaganda ng resulta. Hallelujah. Tara, pray tayo. Lord, thank you, salamat. Thank you, Lord. Salamat sa revelations nyo sa amin, Lord. Sa pagpipray po, Panginoong Hesus. Lord, salamat. Yung presensya nyo ay kapiling namin lagi. Lord, salamat po, Lord, sa mga answered prayers, unanswered prayers. Thank you so much, Lord. Thank you, Lord, na yung kalooban mo ang nagaganap sa aming buhay. Thank you and thank you sa Holy Spirit na tinuturuan mo kami na kung paano mag-pray, kailan mag-pray, saan mag-pray, kung sino ang ipagpe-pray. Thank you so much, Holy Spirit. Thank you. Lord, i-bless niyo po yung mga kapatid ko sa pananampalataya, Lord. Bless them mightily, Lord. They have faith in you. They trust you. They surrendered their worries to you. They surrendered their lives to you. Lord, dinideklara po namin yung Psalms chapter 23. The Lord is my shepherd, I lack nothing. Ikaw ang aming pastol, Panginoong Hesus, hindi kami magkukulang. The Lord is our shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restores my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. You prepared a table before me in the presence of mine enemies. You anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Salamat, Panginoon. Ikaw ang Diyos nila Abraham, Isaac, and Jacob. Binless nyo sila. Si Moses, pinanalo nyo. Si Joshua, pinanalo nyo, Lord. Si David, Lord, pinanalo nyo. May mga answered prayers sila. Lord, and we are so glad, we are so thankful na yung Diyos nila ay Diyos din namin at ikaw yun, Lord. Salamat hindi ka nagbago. You are the same God. You are the same God that loves, that heals, that protects. Everything, Lord, nanggaling sa'yo. Napakaraming magandang bagay na nanggaling sa'yo. You are our God that provides. You are our God. Nothing is impossible to you. You are the same God, our Lord Jesus Christ, yesterday, today, and forever. You are the Alpha and the Omega. You are our Lord, our God, our King, our Savior. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. And we are so blessed. So much blessed. Na-bless kami na sobra dahil sa Lord. In Jesus Christ's name, we pray. Amen and amen. Glory to God. And I pray na na-bless ka sa mahaba natin na usapan. God bless. I will sing to the Lord forever, His power in His mighty right hand. I will sing to the Lord forever, His power in His mighty right hand. I will sing to the Lord forever, His power in His mighty right hand. I will sing to the Lord forever, His power in His mighty right hand.